Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Welcome po muli dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. So again, shout out po lahat sa inyo. May God bless us all, may God bless our country, the Philippines, and may God bless and protect the Marcos administration from the kampon ng kadiliman and their minions. So pag-usapan natin mga kababayan, itong mga top 1, top 2 sa mga survey. No? Alam nyo naman, nag-i-interchange lang yan. Pero may sinabi po kasi dyan si Representative Erwin Tulfo. Di ba? Parang patama ito. Patama ito sa mga kumakandidatong senator na alam nyo naman, gusto lang maging senator just to protect somebody. No, hindi po yung interest ng bansa ang gusto nila, kundi ang interest ng kanilang mga amo dahil sa utang na loob. At ganun din po, si Senator Bato ay medyo naliligayahan. Happy po siya. Kasi bakit? Ay mamaya sasabihin natin sa inyo. So unahin natin mga kababayan, ito muna. Kasi itong senator na Chekwa na ito, yung dakilang julalay ni Digong na ngayon ay nasa dahig, doon natutulog, nakakulong, pero yung dakilang julalay na nag-iiyak-iyak, nagmamakaawa, no? Hindi naman niya masundan doon yung kanyang amo, no? Sabi niya, sino nang maglalagay ng medyas niya? Di pumunta ka doon. Bakit inuuna mo pa kasi yung pagkasinasenador mo therefore selfish ka, di ba? Hindi mo pa nga nadalaw si Digong. Di ba? O baka naman hindi ka kasama sa listahan na binigay ni Sara Putit doon sa dahig, no, na hindi ka dapat doon papasukin. Malaki pa rin ang galit ni Putit sa'yo. Ito po sa Philstar Global mga kababayan. SWS survey. Bongo rises past Erwin Tulfo while 9 Alianza bet stay strong in the Senate race. Talaga naman itong Epal, si Mr. Epal Tico na Senator Bongo, siya pa ang nagna-number 1. Sa lahat na yata ng survey, siya ang number 1. Kaduda-duda po ito. Wala po itong ginawa, walang, ano bang naisulat na batas nito, dagdagan lang yung Malasakit Center. Sa loob ng 6 na taon, isang batas lang ang naipasa mo, panahon pa ni Digong. Tapos puro Epal na lang siya, ha? Kunwari, punta ng Malasakit Center. Kaninong pondo yon? Diba? Ibang klase talaga tong si Bongo. Talagang nirarat ka dyan niya po, no? Kasi nalalapit na Pero mga kababayan, pakiusap ko sa inyo. Ibasura nyo to, itong si Bongo. Ang gagawin lang nito ay i-advance ang interest ng mga Duterte. Uunahin nila ang interest ng Duterte bago ang taong bayan, no? Hunyango po ito, no? Ang allegiance nito ay kay Duterte. Di ba? Kaya wag kayong maniniwala kay Bongo, ibasura nyo, inidoro ninyo mga kababayan. Inungusan niya na si Erwin Tulfo, mga kababayan. Pero si Erwin Tulfo, merong banat dyan sa number 1 mga kababayan, no? Anong sabi ni Erwin Tulfo? Diyan po sa Pilipinas Today. Punta na tayo kay Erwin Tulfo. Meron po siyang banat, no? Kasi dati nung simulang-simula, siya ang number 1 ngayon itong si Chekwang Bongo, mukhang on top siya, on top. No, biruin nyo. Wala ka naman performance pero on top ka pa rin. Anong meron kay Bongo? Karisma? Pucha, iiyak-iyak lang, mag number 1 na, gagamitin si Digong, number 1 na, wow. Anong sabi ni Erwin Tulfo? Top 1 ka, pero wala kang performance. Sino bang pinariringgam mo dyan? Boss Erwin, sinong pinariringgam mo? Top 1 ka, pero wala kang performance? Sino ba yun? Erwin Tulfo, sino? Nakakahiya naman. Top 1 ka, pero wala kang performance. Reaction ni AXIS Representative Erwin Tulfo
sa resulta ng latest voter preferences survey para sa mga kandidatong senator na pinangungunahan ni Senator Bongo. Representative Erwin, si Bongo ba ang pinatatamaan mo dyan? Nagtatanong lang. Ito pa po yung kasama nitong quote card na to, babasahin natin. Matapos consistent na manguna sa senatorial surveys na sa nakalipas na mga buwan, pumapangalawa na ngayon si ACT-CIS Representative Erwin Tulfo sa latest voter preference survey na pinangunahan na ni Bongbong Chekwa. Quote, I'm happy where I'm right now. Nagpapasalamat kami sa mga kababayan natin because from nowhere, actually for several months, naging number 1 tayo. But it doesn't matter anymore. Ayan ang sabi ni Erwin Tulfo. Why do we have to go? Why do we have to gun for number 1 or for top 1? Diba? Ang importante, you will perform in the Senate. Oy, may pinariringgan. Sino yung pinariringgan? May nakadebate ba yon? May nakadebate? Anong sabi niya? Wag na tayong magdebate. Di ba? Naalala nyo? Sino yon? Nakakahiya naman. Top 1 ka pero wala kang performance. Sasabihin lang ng taong bayan, nasayang yung boto namin. Correct. Sayang yung boto nyo, ha? So, ayaw kong sabihan nun. I will just show them na yung bumoto ho sa akin na hindi ho masasayang yung boto ninyo. But it doesn't matter anymore. Top 1, top 2, 3, basta pumasok doon. Ayun naman palang mahalaga eh. Pero, sino yung nagta-top 1 na walang performance? Oy, Sir Erwin may pinatatamaan ka ba? O baka naman na nami-misread lang ako Pasensya naman. Yung tinatamaan dyan, pasensya naman. Pero tama naman po yung sinasabi ni Ka Erwin. No, hindi mahalaga na top 1, top 2, top 3. Ang importante ay makapasok ka sa top 12 at pag nandoon ka na, mag-perform ka kasi ayun ang ini-expect ng taong bayang bumoto o nagluklok sa'yo. Hindi tulad nung iba dyan, ang sabi, maging senator muna ako bago nyo malaman ng plataforma ko. Huwag na tayong magdebate, maghehep-hep huray na lang ako. Tapos pag binatikos nyo ako, edi mamatay kayong lahat. At yung isa naman, wag na tayong magdebate, magmeryenda na lang. Wag na tayong magdebate, mas mahalaga yung buhay ng tao. Ganon. Alam naming mahalaga ang buhay ng tao, pero kailangan mo pa ring idepensa yung bill na gusto mong ipasa. Di po ba? Hindi pwede yung, ito yung bill na gusto ko, ipasa nyo na yan. Hindi po, kaya nga kayo mambabatas, you have to debate. You have to defend or argue. Para po, yan po yung pinasok ninyo Legislator nga kayo Naku, ano ba naman yan? Bongbong Chekwa, kaya si Bongo hindi nararapat na ibalik sa Senado. Isa lang yung batas na naipasa niya. Panahon pa ni Digong. The rest wala na. After ni Digong, wala na. Mga kababayan, anong klaseng legislator yan? Di ba? Now, pasok naman tayo dito sa kakampi niyang si Bato. Kasi si Bato, medyo natutuwa na po. Bakit? Ayan po sa balita ng GMA News Online. Bato, PDP laban, gain momentum despite Duterte's arrest, BP Sara's impeachment. Nakagain na daw ng momentum. May mga survey kasi na tila sila ang number 1, number 2 ni Bongo. Tapos nandun si Rebillame, nandun si Bondok, nandun yung mga PDP senators. Walang iya. Sarili pala nilang survey yun. Yung ba to? Ito po ang sabi niya. Actually, campaign-wise ay medyo gumanda. Kasi marami na rin ang mga LGUs na lumakas ang loob dahil sa ginawa na pang-aapi kay Presidente Duterte. Ay, naratiba lang yan mga kababayan. Kasi ako napapanood ko yung vlog ni Nyolo o yung si Nyolo Random News.
Itong mga to, sa covered court na nga lang nangangampanya, hindi pa mapuno yung covered court. Minsan, mag-uusap-usap sila sa isang hall, sa isang kwarto, hindi pa mapuno yung kwarto. Tapos sabi niya, gumaganda daw. Well, ginagamit lang nilang naratiba yan mga kababayan para i-mind conditioning tayo. O, di ba? Kasi daw ladnas daw siya sa top 12 ng SWS. Talaga naman. O sige, pagbigyan na natin. Oo, gumanda na siya doon. Panawagan ko sa taong bayan, tuloy lang nila yung kanilang support. Dahil alam natin na we will still have time na makapasok. Ang trend ng ating group is going up. Very significant yung pang-angat ng ating mga kasamahan. Wow! Talaga naman ha. He cited improving numbers for those currently at 13 to 15 spots, saying a 10 to 15% bump in preference could push them into the winning circle. So umaasa sila doon sa sinorvey ng SWS na ilan? 2,500 o 2,500? Wow, ganun na pala ang pagboto. Mayoryang Pilipino na yon bato. Oo. E di antayin nyo ang resulta, yung totoong boto ng taong bayan. Hindi yung mind conditioning na ginagawa ng mga survey. Isang survey lang yan. Di ba? Kanya-kanyang survey na yan. Kanya-kanyang paangat na yan. Kanya-kanyang commission survey. Pag sinabi nyong commission, may nagbayad. Para paboran sila. Di ba? Pulse Asia, di ba? Kaya si Bato, tuwang-tuwa na mga kababayan. Dahil umaangat na daw sila. Isang survey lang, tuwang-tuwa ka na. Antayin mo itong May 12. Tignan natin kung saan kayo dadamputin. Saan nga ba? Ayan mga kababayan, di ba? Sa Inidoro. Isama nyo na si Villar at si Amy Manotok. Di ba? Kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.